Hi everyone! Gusto niyo po ba magkaroon ng masarap na pandesal? Very soft and fluffy. Ayan po ang ating ginawang pandesal. Try na po natin gumawa ng pandesal. Let's start! Yummy pandesal. Napaka-perfect po ng ating pandesal. Ito po yung ating lukewarm water. Inilagay ko na po yung ating 4 grams na white sugar. After natin siyang maihalo, ilalagay naman natin ngayon yung ating 10 grams na Activist. So, ayan po, ibubuhos na natin siya. And then, kailangan imimix natin ng maayos. After nating ma-mix ang ating yeast, kailangan iset aside muna natin siya ng 5 minutes. Sa ating bread flour, maglalagay tayo ng 1 teaspoon na fine salt. And then, imimix po natin siya. Kailangan ihalo muna natin yung ating salt. Next step, yung ating milk. Yung lukewarm milk po yan. Next, itong ating butter. And then, yung ating 1 egg. Next, yung ating white sugar. Ayan po ang ating Activist. Ilalagay na po natin yung ating Activist. So, ayan, after natin mailagay lahat, imimix po natin siya within 1 minute. 1 minute po. And then, ilalagay natin yung bread flour. After 1 minute, ilalagay natin yung ating bread flour. Ibubuhos muna natin yung kalahati na bread flour. Huwag po nating ilagay lahat. Half muna. Okay. Mix po natin siya. Okay, ilalagay na po natin yung ating natitirang bread flour. Remaining bread flour, ayan po, naibuhos na natin siya lahat. And then, mix na po natin siya within 8 minutes. So, hayaan lang natin siya hanggang 8 minutes. Okay na po ang ating dough. Natapos na yung 8 minutes. Tatanggalin na natin siya. Ngayon, imimix po natin siya. Perfect. Ayan na po ang ating dough. Ito, at maglalagay po tayo ng butter, or kung wala kayong butter, pwede po kayong maglagay ng cooking oil.
And then, cover po natin siya ng plastic. So, ayan, na-cover na natin siya. And then, hintayin lang natin mag-doble yung ating dough. So, ayan po, iseset aside muna natin siya. Po guys, yung ating dough, nag-doble na siya. Ayan. Chararang! Ayan po ang dough natin. Napakaganda po. So, kailangan alisin natin yung air. Yung bubble air. Ayan. Maglalagay tayo ng kaunting flour. Tararan! Wow, napaka-smooth po niya. So, ngayon, i-slice na po natin yan. Ayan po, gagamit tayo ng pang kilo natin. Wow, 60 grams mas okay. So, ayan po, 60 grams each. So, ang gagawin natin, bago natin siya i-roll, nilalagay ko muna siya dito. Kino-cover natin siya ng plastic dahil hindi siya pwedeng matagal na mahanginan kasi magdadry yung ating bread. Kaya kailangan takpan muna natin siya. Ayan po ang ating dough. Nakagawa tayo ng 13 pieces plus 42 grams sa isang dough. Ngayon, i-roll na po natin siya. I-roll natin siya. Ayan, okay na siya. Ayan. Kailangan lagyan natin ng breadcrumbs. Ilalagay natin siya dito. Ayan po. Kukoating natin siya. Iko-coat natin ng breadcrumbs. Kailangan may space. Okay, i-check na natin ang ating dough. Siyempre, what a beautiful, wow! Tingnan nyo naman po guys, ang ating dough. Napakalaki niya. So, ayan po ang naging result. Ayan. So, ang ganda po ng ating dough. Ayan po ang ating mga dough. Ngayon, magbe-bake na po tayo. Ayan po. So, ayan, i-bake na po natin siya. Hintayin lang natin siya na mag-golden brown. Mga 15 minutes, pwede na. To 18 minutes. Ayan po, i-check na natin yung ating dough. Wow! Lutong-luto na po ang ating pandesal. Sobrang init nito. Ayan po ang ating bagong lutong pandesal. What a perfect pandesal. Nice. Yummy pandesal. Napaka-perfect po ng ating pandesal.
What a yummy pandesal 저희 당도 다 알고 있고 여기에 대해서 여러 차례 with 반성하고 matching apple juice, jam, then peanut skippy. 깜빡을